Pabalik-balik lang sa system information. Ano kaya ibig sabihin nun? Nandito tayo ngayon sa Malate, Manila, sa Basket Street. So, meron tayong i-check, dalawang Acer, plus isang HP. Puro to all-in-one. So, check natin anong problem. Panoorin nyo, baka ganito rin yung problem sa all-in-one PC nyo. Inuna ko na itong HP. So, ang problem nito, pabalik-balik lang sa system information. Mabubuhay, mamamatay, mabubuhay, mamamatay. So, pag check ko ng BIOS, meron namang hard disk, touchscreen. Nice! Tapos, ito naman yung CD-ROM, DVD. So, wala siyang SSD. Pero tingnan natin yung health nito hard disk, baka bumagsak na. Kaya ayaw niya pumasok sa Windows, pabalik-balik lang. So, anong nangyari? Nakorrupt. Pwedeng nakorrupt. Pwedeng na-corrupt lang talaga yung Windows. Or na-defect yung hard disk. Check natin yung hard disk. Goods naman yung health niya, 100%. Pagdating sa disk management, nandiyan pa rin naman yung Windows, pero ba't ayaw pumasok? So, pwedeng na-corrupt or mali yung sequence ng boot. So, tingnan natin kung maayos yung sequence ng boot pag ayaw. Corrupt talaga. So, ang gawin natin dito, lagyan ng bagong Windows or pinaka-the best, upgrade ng SSD. May importante bang files dito? Wala. Nalipat na. Kasi pagka para pwede nang mabura. Wala nang kailangan i-backup. Pero kung may kailangan i-backup, pwede naman natin makuha. Ma-access yung files, ma-transfer. Ayun yung boot. Ito yung hard disk. So, touchscreen pala to. Nice! Ayaw pa rin pumasok. Magpapabalik-balik pa rin. So, yung sabihin niya, corrupt talaga yung Windows. Pabalik-balik pa rin siya. May loop. Pinaka-the best yan, palitan ng Windows or i-upgrade na ng SSD para bumilis na din yung pag-operate mo. Ang gagawin natin ngayon, buksan para malaman kung ano yung compatible na SSD. Yung M.2 ba o 2.5. So yun, nabaklas na natin. Patanggal na rin natin yung plate. Ang ginagawa ng iba pag tinamad, tatanggalin yung hard disk, lalagyan ng SSD na 2.5. Pero ang hindi nila alam, pag binuksan nila sa loob, merong slot na M.2. So yun yung ilalagay natin. Ayan, meron tayong M.2 na dala, 128GB. So nalagyan natin ng Windows, tapos i-backup yung files. Hindi ko na muna sinara. Yung packet nasa ilalim. So, para ma-check kung okay ba yung SSD. Yung SSD, 93%. Yung hard disk, 100%. So, good yung SSD. 120GB. So, ang gawin natin, i-backup yung files. Tapos, tsaka tayo maglagay ng Windows. Habang nagpa-format tong isa, ito, check natin. Nakalagay lock ko. Ano kaya ibig sabihin? Kompleto lang natin, drivers ang isa. Tapos, ito, check na natin. May lumalabas na error pag umpisa mo siya isasaksak. Kasi nga, lobat yung CMOS battery. Kabit natin Yan. Papakita ko lang kung ano yung error na lumalabas. Pakita natin kung ano yung error na yun. Nakalagay lock. Pero, ma-open mo naman siya. Kaso nga lang, pag open niya, mabagal kasi nga hard disk. So, ang the best sanang solusyon dito, i-upgrade na ng SSD. Ayan, ito. Ayan yung problema. Bakit lumalabas yan? Kasi nga, lobat yung CMOS battery. Pero pag in-enter mo yan, hingin siya ng password. Walang password, i-enter mo lang. Papasok yan. So, kahit hindi natin palitan yung CMOS battery, alam mo na kung paano. Puro enter lang. Ayun, yung CMOS battery, may error. So, wala na yung battery niya, lobat na. Kaya, lumalabas yung ganong problema. So, F1 lang. F1. O, hintayin mo lang yan. Kung saan papasok yan sa Windows. Pero, ito ang problema. Ang bagal. Kailangan i-upgrade ng SSD. Same ng ginawa natin dito. Pero kailangan natin malaman ano yung SSD niya sa loob. Yung compatible na ilagay. M.2 ba o 2.5. Ang bilis namatay. Balik na natin yung case. Ayun, takip. Tapos i-post ko sa gagamit. Isa, same din na itong problema ng isang Acer. Yan, CMOS battery din. Yan, error. Tapos, naka-hard disk lang din, walang SSD. So, pinaka-the best pa rin solution dito sa dalawang Acer. I-upgrade ng SSD. Ito, may isa pang Acer dito. Acer, pero may nakalagay na Samsung. Ang galing. So, ayun, tingnan nyo. Ito ay Celeron. Good pa to pang browse. Kaso, ayun nga, yung memory niya, 1GB lang. Tapos, ay hindi, 4GB ang memory. Then, hard disk lang siya. May problema yung CMOS battery. So, yan. Ang solusyon dyan, palitan yung CMOS battery, i-upgrade yung SSD. Kaso, ang problema, baka hindi ito magamit pag in-upgrade ng SSD kasi ilan lang naman silang empleyado. So, sapat na yung 3
na ipagawa. So yun, ang solusyon doon, i-upgrade yung SSD. I-check natin kung ano yung compatible na SSD doon. Okay na. Ito yung Sims battery. Baklasin. Palitan ng bago. SSD, ito yung slot. Ang problema, di ko lang kung may M.2 pa ako. So, i-check natin kung meron. Pag wala, baka bumili na lang. Ayan. Meron ako isang SSD na M.2. Yung nga lang, 256 mas mataas. Tapos dito sa isa, ito na lang ilagay, hard disk. Tapos, ilagay sa enclosure yung hard disk. Ang problema kasi, isa lang yung M.2 natin. So, yung ito na yung Windows na itong isa. So, ito na lang isa. Ipak natin to. SSD. Bukas na. Kasi ito, tapos na lang nag-load. So, pagtapos yung drivers na lang. Check na lang kung format. SSD dito. Sabay ito. Office na lang. Tapos patapos yung isa. Ito isa. Nilagyan na rin natin ng SSD. Lagyan na lang ng Windows. Complete yung drivers na. So, okay na. Tapos na. So, ito na lang. Windows. Tapos drivers. Yung apps office. So, okay na. Tapos yung malaki. Yun talaga yung nakapwesto dito. Then, alam ko may, hindi ko pa naayos yung ano yung automatic save yung file sa din nun eh. Kasi natin mamaya. SSD na nalagay dito sa isa, tapos dito sa baba. So, yan. Yung SSD brand new, may 1 year warranty. Ito naman yung may M.2 na 120, tapos naka-auto backup yung file sa hard disk. Ayan, okay na. Let's go.